Napapansin ko dito sa motor ko, lumalakas na yung konsumo niya sa gas. Ito ngayon, sa estimated average fuel consumption niya, nasa 29.9. Nasa 29.9 yung average fuel consumption niya. 29.9 km per liter. So kung iisipin, okay pa rin siya kasi malayo-layo pa rin naman yung tinatakbo ng isang litro. Baka mga nasa about 30 kilometers pa, diba? Okay din naman, wala namang problema. Kaya lang diba dati ang specs na ito nasa nasa 40 km per liter yata yung average consumption niya, based dun sa specs niya. After more than 2 years, eto na siya ngayon. Lumalabas na lang mga nasa ganun 29 hanggang 30 km per liter. Pero actually depende naman kasi yan sa biyahe, kaya lumalakas yung consumption. Pero kung iisipin natin, napakalayo ng diferensya mula dun sa specs niya na 40 km per liter sa 29.9 hanggang 30. Minsan nagte-32 naman to, 32 km per liter. O, napakalayo. Napansin ko na yan siguro yung mga first year pa lang ng motor na to. Napansin ko na parang ganun, which is hindi ko naman masyadong pinansin kasi okay lang naman, malayo pa rin naman yung 32 or 30, malayo pa rin naman yun kung tutusin sa 1 litrong gasolina. Okay na, pinaggabit-balikat na lang natin. Up until now, ganun pa rin naman yung ginagawa natin. Parang okay na yan, parang ganyan, okay na to, okay na yung takbo na yan, wala naman tayong problema dyan. Pero gusto ko lang ipakita ulit sa inyo, anong ba ngayon, dated March 14, ayan, Friday. Ito yung actual consumption natin. Nung nagpagas ako last time, siniro ko yung trip A ko. Tapos ngayon magpapagas ulit ako sa Shell, doon pa rin sa dati. Hindi natin babasihan yung presyo ng gasolina, babasihan natin yung volume. Like for example, ito, papakita ko sa inyo yung video ko last time na nagpagas ako. Nasa 7.2 or 7.7, not sure pero mga nasa around ganun. 7.2 ba? Hindi, 7.7. I-correct na lang natin dito sa screen kung mali yung estimate natin or mali yung naaalala natin. Pero about ganun, 7 point something, ganun yung kinarga natin last time. Ngayon, ayun, ipat-ipat na ulit yung fuel gauge natin. And ibig sabihin yan, magpapagas na ulit tayo. So biyahe ulit tayo papunta dun sa Shell Floodway, kung saan ako lagi nagpapagas. Kahit medyo mahal, kinatyaga ako talaga dun magpagas. Ever since naman nung ADB 150 pa ako, dun talaga ako lagi nagpapagas. Unless nasa ride tayo at kailangan natin magpagas, saka lang tayo magpapagas sa ibang gasolinahan. Hindi ko alam sa ibang motor kung same tayo ng consumption. Hindi ko alam sa inyo kung parehas tayo ng tinatakbo. Kasi ngayong linggo na to, ang lala ng traffic dito sa mga dinadaanan ko. Sa totoo lang, sobrang lala. Kaya siguro bumababa yung milyahe natin. Driving habit natin same pa rin naman, wala namang pinagbago. Yung bigat ng motor natin same pa rin naman, ever since ganun pa rin naman, wala namang nagbabago. Yung slope ng mga kalsada ganun pa rin naman, wala namang nagbago. Ang nagbabago lang ngayon yung flow ng traffic. Kasi ayun, palala yung traffic dito sa Ortigas, tsaka dito sa Julio Vargas. Hanggang sa makarating tayo dun sa Shell, susukatin natin yung actual na consumption natin ng gasolina, yung kilometer per liter natin. Makukuha natin yan kasi may data naman tayo last time. Tapos ngayon may data rin tayo. Kasi dati sa ADB 150, nakakaano ako dun nakaka 300 plus ako dun, 305, mga ganun. 305 kilometers sa isang full tank. Ganun katipid yung ADB 150. Which is magkaiba naman sila ng makina, magkaiba naman talaga sila ng consumption. Hindi naman natin sila pwedeng pagkumparahin. Ito, kino-compare ko lang to dun sa specs na nakalagay sa kanya, if brand new. Kaya ako naman sinabi sa inyo na hinahayaan ko na lang na ganun before, kasi ano na yung motor natin, kumbaga kargado na, loaded na.
mas mabigat na siya kumpara dun sa stock ng motor. Ibig sabihin, mas mabigat na siya, mas mataas na yung consumption ng gasolina niya kasi mas hirap na siyang hatakin yung sarili niya. Ako, bumibigat din ako. Bumibigat din ako ah. Yung rider bumibigat, yung angkas natin bumibigat. Ay, siya nga pala, additional ko nga pala, syempre lagi tayong may back ride. Everyday naman tayo may back ride ever since. Kaya hindi talaga natin makukuha yung specs na binibigay sa atin ng ADB 160 pagdating sa gasolina. Ano yun eh, kumbaga hindi na natin maiwasan yung ganung bagay. Kaya tatanggapin na lang natin. Ngayon naman, wala naman tayong complaint. Wala naman tayong kailangan i-complain. Gusto ko lang ipakita sa inyo, after 2 years na paggamit natin ng ADB 160 natin, after 2 years natin siyang binabakbak dito sa Ortigas, Floodway, Ortigas. Ayan, araw-araw yan, Monday to Friday, minsan may Sabado at Linggo pa. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung tunay na consumption. Ang gagawin ko ngayon, magpapakarga ako ng gasolina. Tapos yung previous reading natin na 7.7 or 7.2 man yun, ima-minus natin yung ngayon. For example, ang kinarga natin before ay 7.7, tapos ngayon ay 7 lang. So tatanggalin natin yung 0.7. Tapos yun yung i-divide natin kung ilang kilometro. Kung ilang kilometro yung natakbo natin. So para makuha natin ang actual na consumption natin. So ngayon kasi nagre-reading na tayo ng 209.7 kilometers simula nung nagpagas tayo. Ngayon hindi ko pa siya mako-compute, hindi ko pa siya ma-divide hanggat hindi natin nakukuha yung present na reading ng gasolina natin, kung ilan yung ikakarga natin. Ang computation nito ganito: previous reading, tapos ima-minus natin yung present reading ngayon, and then kung ano yung kakalabasan. For example 7 liters yung lumabas, yung actual na takbo natin ngayon na 210.8, i-divide natin sa 7. So ganun lang yun, ganun lang kasimple yun. Ang problema ko, may pera ba ako? Tayo dyan. Alright, nandito na tayo sa Floodway. Okay, malapit na tayo sa Shell. At nadadagdagan pa rin naman yung takbo natin. Alright, andito na tayo sa Shell Floodway. Ang actual reading natin na tinakbo natin since nung nagpagas tayo ay 211.9. So sabihin na natin 212. So ayan, round up na natin. Ngayon magpapagas ako. Mapuputol yung video natin kasi papatayin ko yung makina. So balik na lang tayo mamaya, i-actual reading natin siya. Okay, antayin lang natin matapos yung nandito sa unahan natin. $7.5 yung reading natin dito sa latest na pagas natin. So hindi na natin kailangan i-minus yun kasi nakuha na natin yung data. Hindi na natin kailangan i-minus kasi nakuha na natin yung reading natin. So nasa 7.5 liters yung kinarga natin. Tapos yung nakaraan ay 7.7. So ayun yung ano natin, ayun yung consumption natin. Pagpalagay na natin 7.5, fix na lang. 0.2 lang naman yung diferensya. So actual na ano natin, actual na tinakbo natin ay 211.9, round off natin ng 212. So 212 i-divide natin siya ngayon sa divide natin sa 7.5 liters. Ayan, equals, so yung lalabas dito, yun yung actual consumption natin per liter. 28.2 kilometer per liter yung actual consumption natin ng gasolina. Unlike dito sa reading sa panel natin, nasa 30.2 kasi nadagdagan siya gawa ng banayad lang yung takbo natin kanina. Hindi tayo masyadong nagto-throttle, hindi tayo masyadong
nagmamadali. Ayun yung actual na consumption na itong motor natin after 2 years na paggamit natin, after din natin malagyan ng kung ano-anong pabigat. Pabigat na driver, pabigat na angkas, pabigat na mga accessory. So yun yung inaabot niya, ayun yung nagiging epekto sa kanya. Mas mabigat yung motor, mas mabigat yung mga sakay, mas makonsumo sa gasolina. Automatic naman yun, wala naman tayong magagawa dun. Yung mga accessories natin, kagaya ng mga top box natin, ang lalakas sa air drag nyan. Yung aerodynamics kasi ng motor nababago din eh. Syempre pag nabago aerodynamics ng motor mo, ano rin yan, makaka-apekto rin yan sa fuel consumption mo. So ganun lang yun. Kung gusto nyong makuha yung actual consumption ng inyong mga motor, kunin nyo lang yung tatlong data. Yung previous na nagpagas kayo kung ilang liters, tapos kunin nyo yung trip A ninyo, tapos i-zero nyo yung trip A ninyo kapag nagpagas kayo, tapos until top up mo ng gas. Ayan, makukuha mo na yung data mo, kagaya ng ginawa natin ngayon. Simple lang naman yung pagkuha ng actual na consumption natin. Hindi naman ganun kahirap yun. Pwede sila mga counter ngayon, may mga bantay. Okay Germs, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin ngayong araw dito. Huwag nyo kalimutan i-follow yung page namin, JR Motoworks. At syempre, subscribe na rin ang channel namin. Itong pinapanood mo na to, JR Motoworks. Tapos yours truly, Kuya Germs na page. And paki-follow na lang. Maraming salamat. Tapos meron ang mga link natin nandyan sa description. Basahin nyo na lang, click nyo na lang yung link para mabilis nyong ma-follow yung mga page namin, YouTube channel namin, TikTok. Ayan, magbubukas kasi tayo ng ibang shop eh. Magbubukas kasi tayo ng mga ibang online shop. Kailangan natin yung makabenta tayo. Kaya dapat i-follow nyo lang kami ng i-follow. Baka nasa amin yung mga hinahanap nyong pyesa. Okay, thank you very much. Ingat sa lahat, ride safe. Goodbye.